Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Esther, chapter 10, verses 1 and 2. Sa amin to dalawa ni Mera. Ito po ang nakasulat. Pinagbuwis ni Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliit na pulo ng kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito na pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po, ang aking ibabahagi ay mula sa aklat ni Esther, Kabanata 10, talata 3. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang-kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at ginagalang ng mga kapwa ni Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila. Purihin po nating Ama lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at para po sa pagpapatuloy na ginagawa nating devotion at pagbabasa ng Biblia sa bawat araw, no? At tayo po ay nasa Esther chapter 10 na. So sabi po dito sa chapter 10, ang kapangyarihan ni Haring Ahasuerus at Mordecai. Pinagbayad ni Haring Ahasuerus ng buwis ang lahat ng mamamayan sa buong kaharian niya, pati na ang mga nakatira sa mga isla. Ang kapangyarihan ni Haring Ahasuerus at ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagtataas niya ng katungkulan kay Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay nakasulat lahat sa aklat ng kasaysayan ng hari ng Media at Persia. Si Mordecai ay pangalawa kay Haring Ahasuerus. Tanyag siya sa mga kapwa niya, Hudyo, at ginagalang nila dahil ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng mga kalahi niyang Hudyo. At siya nakikiusap sa hari kapag meron silang kahilingan. So dito makikita po natin, no, na dahil kay Mordecai, no, talagang napabuti po yung mga Hudyo. Sapagkat sabi nga dito, kapag may mga kahilingan sila sa hari, ay talagang si Mordecai yung lumalapit at nakikiusap sa hari sa anumang uri ng kahilingan. So dito makikita natin na talagang inilagay ng Lord si Mordecai, no, sa isang napakagandang posisyon. Isipin po natin, no, pangalawa sa hari. So sabi niya, no, ang kapangyarihan ni Haring Ahasuerus at ang lahat ng ginawa niya. So dito makikita natin na talagang pangalawa si Mordecai kay Haring Ahasuerus, sabi po dito. Kaya dito makikita din natin na talagang yung lahat ng nangyari sa buhay ni Mordecai ay naitala po ito sa kasaysayan ng Media at Persia. So dito ipinapakita, no, na kapag yung Panginoon ang kumbaga, kapag andun yung paggalang mo sa Panginoon, andun na kumikilala ka sa Panginoon, at talaga ang Panginoon yung maglalagay sa iyo sa magandang posisyon. So makita natin si Mordecai, kung ano man yung posisyon niya, ay ang Panginoon po yung naglagay sa kanya, no? Kung bakit siya naging tanyag, kasi nga may ginawa siya para sa mga Hudyo. So dito natin makikita na talagang kung ano man posisyon meron si Mordecai, ay ito po talaga ay akma at tama sapagkat dahil lang doon sa kanyang mga ginawa para sa kanyang kapwa Hudyo. So malaki po yung naitulong niya doon kay Esther. Kaya kung bakit siya nasa pinakamalapit, no, sa hari, ay dahil din doon sa binigyan din siya ng Lord ng pagkakataon na yung hari ay mailigtas niya mula sa panganib. So ang lahat po ng ito ay galing po sa Panginoon. Yung mga opportunity, yung mga pagkakataon na nangyari sa buhay niya, ito po ay galing sa Panginoon. Kaya dito po natin makikita that the Lord is a sovereign God, no? Siya po yung may control ng lahat. Kaya lagi po natin tatandaan at iisipin, ano man ang sitwasyon at kalagayan natin, ang lahat po ng ito ay galing sa ating Panginoon. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.